Good morning again. Inang mga sugod na tagoro. Almost ari naman guro tanan. Okay, please all stand up for the opening prayer and followed by the pambansang awit. Let us bow our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today. We thank you for the gift of life and strength that you have provided us all to be part of this endeavor. We seek your forgiveness for our wrongdoings, as we have forgiven those who have done us wrong. May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone who is present here today. May each one of us be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. All these we ask through your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Takpan wag nalulutan, kaisang lugalan, kagayon mo ng larawan, diri sa akong dughan, ang imo halimbawa, tubos nga dagaya, nasang tanan ginahantong kaginakahilawan. Ikaw kinlalang sa pilidon mo nga handumanan, nga tulbol ang kakingalanan sa kaangay nga luwas mo, sa pulok sang katampis, negros na katundan, lutang na hamutan, ayon sa naaminghan. May hulog nga ang bahanon, ang balod sa baybayon, ang ilang nga tunog, lantong sa igdulungo, sa kadaling nagalingaw, sa dughan nga mamingaw, sa mapinod na balagyagon, ang kasulhay maagon. Ang minuto ng mangga, sa kaunghan bukid kadagat, nagahatag kabuhi, sa lawas nga mamalatyon, akong didimulatan, ang paghimos ang gakadapat.
matitigan, lakas na kagayo. Ang pagdat sa sang balyena sa imunga baybayon, tanda sa kabuganaan nga imo kinaangkon, naging kaibugan sa piratang ng mahamtunon. Ang inapinan sang Diyos nun nga gahong, kadi na nanulutan sang Diyos kaubayan. Please all sit down. Good morning and welcome to our Health Maintenance Organization orientation. And before we start, we would like to ask Ma'am Elsa C. Calderon, our City Government Assistant Department Head 1, Human Resource Officer in charge of the City Administrator's Office, for her welcome message. Good morning, everyone, and to our friends from the Medicare Health Systems Incorporated, Ma'am Merly and Ma'am Camille. Sa inyo, mga empleyado diri, you are the chosen representatives for this orientation because our place cannot accommodate sang tanan nga kabilugan gid nga empleyado sa Cadiz City. And then, amon ini ginpili nga makuha lang kami representatives. But anyway, ang aton karon orientation may ara link nga para maka-view ang tanan naton nga mga empleyado. Please lang kamo nga mga representatives, i-share ninyo sa inyo respective offices ang link karon. So, iniya, pasalamat kita sa City Government of Cadiz nga through the effort of our City Mayor and also sa kay Attorney Reggie Placido, the chairman of the BAC Committee, nga para matagaan kita sang maayo gid nga benepisyo inang HMO type benefit, no? Nagkandak sila bidding kag ang mapalaron nga nakadaogid sang aton sa bidding among ang Medicare Health Systems Incorporated. So, pasalamat kita nga sa ginasiling nang, no, as the popular saying says, health is wealth. No, and it is also provided sa aton constitution that the state shall promote and protect the health of the people and also to instill ng health consciousness among them. So, nabalaan nato damo programa ang gobyerno. May ara kita PhilHealth, but that is not sufficient, right? No, that is not sufficient sang aton needs. May ara kita healthcare programs sang aton gobyerno, may no chips, and then lately in 2024 ginpass ang Executive Order number 64, of which nagagrant sang medical allowance para sa mga civilian personnel as subsidy sang health maintenance organization type nga benefit. No, kag ang aton syudad ginpakamaayo nga instead nga ang empleyado may organization sila to avail of that kind of service, ang syudad para sa kabilugan nag-invite bidders para mahatag ini kay kung iban pa gusto nila cash out. Although may option man nga i-cash out mo, pero we have this orientation para maintindihan ninyo
what is the HMO type benefit kag ano ang ma-offer sang Medicare Health Systems Incorporated. Ano ka broad ang ila health services? Paano kita maka-avail? Is it really beneficial? Kag kung ano pa nga mga questions nga ara sa inyo ma-address karon. So just listen sang aton orientation, feel at home kag prepare kamo sang inyong mga questions, kag share ang link sang inyo respective offices. By the way, this orientation is being managed by the Human Resource Management Division Office of the City Administrator, because our office is not only concerned of the personnel actions but also the benefits of the employees. So, thank you and have a good day. Have a profitable learning experience ang aton orientation karon. Again, good morning. God bless. Sa mga wala pagalikan form, please open ang mga upod nyo to sa offices sa HRM Cadiz kay live na to subong. And now, please welcome our Medicare representative, Ma'am Merly S. Magtira and Ma'am Camille Baisik for the orientation proper. Let's give them a round of applause. Thank you so much, ma'am. Thank you po sa... Again, I'm Merly Magtira from Medicare Health Systems Incorporated. And natutuwa po ako at nabigyan kami ng pagkakataon para magbigay ng serbisyo sa inyo. Nabanggit ni ma'am kanina, kahit hindi ko masyadong naintindihan yung sinasabi niya dahil hindi po ako marunong ng lingwahe niyo. The benefit the government given to the government employees is to really bigyan ng supplement yung ating PhilHealth. Alam naman natin na kapag na-hospital tayo, yung ating PhilHealth benefit, kahit na sinasabi nilang broad na, ikulang pa rin sa pangangailangan natin. So ito yung binigay na benefit nung yung presidente natin ngayon para ma-address yung kakulangan. Maliit na benepisyo sa tingin natin, pero kapag po kinailangan natin yung ating medical program, talaga pong mapapakinabangan natin, doon natin ma-appreciate. Meron nga lang mga ibang mga cities at saka municipalities, pati yung mga government agencies na kinukuha nila yung 7,000. Which is parang nababaliwala yung talagang purpose ng pagbibigay ng medical allowance. Kasi ito talaga is to address yung medical needs ng ating mga empleyado. So yung Cadiz po, maganda rin yung kanilang ginawa na talagang binigay nila yung sa tamang paraan yung ating medical program. So si Camille po, i-discuss niya bibigyan niya kayo ng background kung ano yung company namin, and then i-discuss niya yung benefit. After nung presentation natin, paki-take note na lang po yung mga tanong, sasagutin namin ng isa-isa para po maliwanagan natin kung paano natin gagamitin yung ating health card. So, Camille, pwedeng... Good morning, everyone. So again, my name is Camille po. And I will be discussing our comprehensive healthcare program na dinisenyo po ng Medicare para sa Cadiz. So our policy period is June 3, 2026 until June 2, 2027. So our company profile, so we established in January 2003. So we are 20 years in the industry, and we are also part of Lockheed Group of Companies, and we are also licensed to operate under IC or Insurance Commission. So we are also member under PAMOC, or also known as Philippine Association of HMO Companies. So our vision and mission is to be a dominant player in the managed care industry and become the healthcare
provider of choice by both clients and industry partners. So our mission is Medocare Health Systems Inc. is a managed care company. As such, we provide affordable, easily accessible, responsive, and excellent healthcare to all sectors of the Philippine society. So our board of directors, Esteban Balingit Uy, chairman and CEO, and also their Lockheed Group of Companies, our board of directors. So, konting ano lang po sa Lockheed Group of Companies. Ito po yung our LGC or yung mga agency po. So, our branch offices, meron po kami sa Central Luzon, Bicol Region, Mindanao, Visayas, we have 4, Southern Luzon, NCR, and Northern Luzon. So our affiliated hospitals and clinics, we are affiliate for more than 900 hospitals and clinics nationwide, and also 10,000 affiliated dental and medical specialists. So sino po dito yung pumupunta ng Metro Manila? So we have also affiliate and for 6 major hospitals in Manila. So St. Luke's Medical Center in both Quezon City and BGC, Makati Medical Center, Cardinal Santos Medical Center, Asian Hospital and Medical Center, and the TMC. So here in Negros Occidental, we are accredited in Holy Child Hospital, Dr. Ramon B. Gustillo Hospital, Bacolod Queen of Mercy Hospital, Metro Bacolod Hospital and Medical Center, Dr. Pablo Torre Memorial Hospital, and Bacolod Adventist Medical Center. So in clinics, we are accredited in Medisense Laboratory Center in Bacolod, Singapore Diagnostics, and Villanueva Clinical Laboratory. So here are our ongoing and completed contracts. Ilan lamang po dito is yung City Government of Puerto Princesa, Calumpit Water District, the House of Representatives, PCSO and BI, Provincial Government of Bohol, Mindanao State University, the Senate of the Philippines, Office of the President, and the Ombudsman of the Philippines. So our membership eligibility, so we cover all employees who are 18 years old to 65 years old. And we are also have a special accommodation for existing overage employees or kung meron po ditong mga elected officials. So ito po yung sinabi ko kanina, the 6 major hospitals in Manila, kung sino po yung mga pumupunta ng Manila yan, pwede po tayong pumunta doon. And also, we have also access to Healthway Medical Clinics or yung pong mga high precisions, if familiar po kayo sa kanila. So our coverage, so our room and board is semi-private and the MBL of 80,000 per illness per year. So we will be discussing the healthcare program for outpatient, inpatient, the procedures, preventive, emergency, dental, financial assistance, and the APE. So for our outpatient care, so kino-cover po natin yung pong mga consultation and pre and postnatal consultation. Example lang po yung mga laboratories and diagnostics. ENT treatment, treatment for minor injuries, X-ray, laboratory, minor surgery not requiring confinement, eye laser, wart cauterization, neck, up to 1,500 per member per year, sclerotherapy for varicose veins, up to 5,000 per leg per member per year, allergy testing, allergy screening, up to 2,500 per member per year. So physical and speech therapy is also covered up to 7 sessions. Tuberculin test up to 600 per member per year. So for outpatient, punta lang po tayo sa mga accredited clinic or hospital. Present lang po natin yung card and then the HMO concierge or
CSR po dun sa hospital, i-verify po nila sa amin yung pong status ng member. And then, mag-i-issue po sila ng LOA. And then, bago tayo pumunta sa clinic ni doctor to treat. For inpatient care, so we covered for room and board accommodation, use of operating room, ICU, isolation room, professional fee of attending physician, including po yung mga surgeon, anesthesiologists, cardiopulmonary clearance before the surgery, standard nursing services, medicines for inpatient, blood products, transfusions, and intravenous fluids, except the gamma globulin, including blood screening and cross-matching. So we also covered X-ray laboratory examinations, diagnostic and therapeutic procedures, anesthesia, oxygen, standard admission kits. Yan. So for inpatient, punta lang po tayo sa Medicare accredited facility and then present the card mag-i-issue po ang hospital ng initial LOA for inpatient. Tapos, punta na po. Tapos, kapag member po ng PhilHealth, so yun, state nyo lang po and then meron po tayong fill out lang na mga details po na kailangan doon sa hospital. So, upon discharge, prior to discharge, kung meron po tayong mga items or miscellaneous na hindi kino-cover ng card, yun lang po yung babayaran natin. If hindi po siya pasok doon sa coverage. Then, for procedures, so routine procedures, we covered blood chemistries, x-ray, CBC, fecalysis, and urinalysis. So, ito po yung mga ilan sa mga kino-covered po natin. Yung iba po dyan, familiar po sa inyo. So, i-rundown ko na lang po. ECG, EEG, 24-hour Holter monitoring, bone densitometry scan, covered po siya 10,000 per member per year. Cardiac stress test, CT scans, diagnostic radiographs, diagnostic ultrasounds, and EEG monitoring, and all other procedures. Endoscopic is also covered. MRA and MRI covered po siya up to 10,000. Mammogram, sonomammogram. Pap smear. Perfusion covered up to 10,000. Polysomnograms or sleep recording. Pulmonary function test. Surface electromyography is also included. Anthrocentesis, up to 6 sessions, subject for MBL for OP and up to MBL naman for inpatient. So dialysis is also included. Intravenous chemotherapy, thoracentesis, up to 6 sessions, and oral chemotherapy. 50% of MBL except lang po yung outpatient medicines. So for additional procedures and modality, including po dyan ang angiography, gamma knife surgery, hysteroscopic myoma resection, laparoscopy, lithotripsy, 50% of the MBL is covered, conventional hemorrhoidectomy, scalpel hemorrhoidectomy, stapled, and up to 50,000 per member per year. Yeah, and all other procedures. Botox, which is not cosmetic, which is not cosmetic in nature nor for beautification purposes, covered po siya up to 15,000 per member per year. PET scan is also included, 15,000 per member per year. CT pulmonary angiography is also covered up to 15,000, and all other medically necessary modalities na not mentioned above, and those which there are no comparable conventional or traditional counterparts, up to 15,000 per member per year. So for our preventive care, passive and active vaccines for treatment of tetanus and animal bites, up to 10,000 per member per year. Periodic monitoring of health problems,
health education and counseling on diets and exercise, health habit and family planning counseling. So for ER, in accredited hospitals, we cover doctor services, emergency room fees, medicine used for immediate relief during treatment, whole blood and human blood products, intravenous fluids, oxygen, and its administrations. Dressings and conventional cast and sutures, X-ray, laboratory, and diagnostic examination. So if non-accredited hospital or outside of the Philippines, reimbursable po siya up to 100% of the hospital bill, including po yung professional fee ng doktor. For ambulance services, so if galing po kayo sa accredited hospital tapos ita-transfer po kayo to another accredited hospital, covered po siya up to MBL. So kung kunyari naman po galing po kayo sa non-accredited or mga facility na hindi accredited to Medocare tapos ita-transfer naman po kayo to accredited hospital, reimbursable naman po siya up to 5,000 per conduction. So for initial treatment of animal bite, covered for the first 24 hours from the time of the bite or subject to MBL. For ER procedure po, go to the nearest facility and present lang po yung Medocare card natin. So if hindi, and receive the treatment first. So kung na-require, kung in-advise po ng doctor na hindi na po i-confine, so upon discharge po, may mga pipill out lang po sa doctor na mga documents kung hindi po i-require ng doctor na to confine. So kapag ka na-required naman po or in-advise naman po kayo ng doctor na kailangan nyo pong i-confine, punta po tayo sa admitting section and then provide lang po yung card. Tapos if PhilHealth member, ganun din po, i-fill out lang po yung mga kailangan po na details po sa hospital. Then prior to discharge, meron pong ipapasay ng hospital, yung pong mga for example, meron pong upon confinement, meron po tayong mga hindi na cover na item. So yun po is babayaran po yun ng member. Okay. So for our additional benefits, kino-cover po natin yung pong dreaded and non-dreaded disease. Conditions with specific limitations. So work-related conditions based on condition covered by ECC, except those specifically excluded under the policy. So motor vehicle accidents, covered up to MBL. Provoke and unprovoked assault, including domestic violence, whether initiated by the member or by a known or unknown third party. Scoliosis, including necessary procedures, except physical therapy sessions, congenital, pre-existing, development, or acquired, up to 30,000 per member per year. Congenital conditions, except physical therapy sessions and developmental disorder, up to 10,000. Congenital hernia, up to 10,000. Chronic dermatosis, consultations only. So, scabies, consultations and treatment, and hepatitis B, if required, except vaccines and screening. So, for our APE, or annual physical examination, meron po tayong medical history taking, physical examination, checks X-ray, urinalysis, stool analysis, and CBC. So for FA, we have natural death, 50,000, and for accidental death and in dismemberment, 50,000. So for our dental care, by the way, yung card po natin is isa lang po siya, pero yun na rin po yung card natin na gagamitin for medical availment and dental. Meron po dong dalawang ID number na nakalagay po dun sa physical card. Yung isa is for medical availment and yung isa is for dental. So make sure po na once na na-receive nyo po yung card, picturean nyo po siya kasi yung iba po sa ating mga member, hindi po naiiwasan is nami-misplace or nawawala po yung card. Para just to make sure lang po na just in case na kailanganin nyo po siya, tapos naiwan nyo po or nawala nyo po yung card, meron pa rin po tayo may papakita sa hospital. So for our dental care,
dental consultation, dental exam, ortho and aesthetics, annual oral prophylaxis, consultation and oral examination, unlimited simple tooth extraction, excluding po yung impaction, unlimited temporary fillings, gum treatment and adjustment of dentures, recementation of loose jackets, inlays and onlays, treatment of lesions, wounds, and burns, oral health education through chairside instruction, orthodontic consultations, adjustment of dentures, prenatal check of teeth and gums, and temporomandibular joint consultations. So, syempre kung meron po tayong inclusion, meron din po tayong exclusions and limitations. So, ito lang po yung ilan lamang. Usually, ito po yung mga labag sa batas. Yun po. And one is additional hospital charges resulting from obtaining a room accommodation different from the member's room and board accommodation or additional personal comfort items such as telephone, TV, or etc. So dito po, ang nilaan lang po na room and board for us is yung semi-private. Kapag for example po, na-confine po si member tapos nagpa-upgrade po kayong ng room. So yung pong inclusion for that is i-shoulder po ng member yun. So and any other request po, special request na hindi kino-cover ng card, sagot po ng member yun. Treatment resulting from self-inflicted injuries or attempted suicide or self-destructions, whether insane or insane, alcoholism and drug addiction or abuse. So if you have influenced by alcohol or drug addiction, tapos na-aksidente or na-confine po kayo, yun po, kapag ka may mga influence na nakainom, ganyan, hindi po siya i-cover. So, treatment of any injury received which is proved to be attributable to the member's own misconduct, cosmetic or reconstructive surgery to improve, alter or enhance appearance, circumcision, sex transformation, experimental and alternative medical procedures. Yung pong take-home medicine, hindi po siya covered. Pero yung medicine po na ginamit during treatment dun sa hospital, yun po, covered po yun. Injuries arising from all cases of assault initiated by the member. So kung kayo po ay nakipag-away tapos na hospital or dinala po kayo sa hospital, hindi po siya kasama dun sa kino-cover natin. And all other routine procedures for screening purposes po, hindi rin po siya covered. Psychiatric or psychological consultation and related procedure, hindi rin po siya kino-cover. So professional fees and related service fees related to medical legal cases, treatment of injuries, illness caused directly or indirectly by engaging in any known and generally accepted extreme sports or activities, as well as injuries resulting from participation in riots, strikes, or any other civil disturbances. So for LOA request, so ito po yung template natin. Kapag mag-request po tayo ng LOA, state nyo lang po yung ating full name, card number. Yung card number po makikita dun sa ID. Company, hospital or clinic kung saan po tayo magpapatreat. Type of availment, whether consultation, procedure, or kung may mga special procedure tayo na ipapagawa, state lang po natin dyan. So, appointment date. So, make sure po na kapag meron po tayong availment, halimbawa magpapakonsult po tayo sa mga doktor natin, make sure po na nakapagpa-secure po tayo ng appointment. Kasi other doctors po, hindi po sila nag-a-accept ng walk-in patient. Pero kung may mga history doctor na po kayo or alam niyo na po yung mga schedule nila or meron naman pong doctor na nag-a-accept ng mga walk-in patient, meron po kasi dito mga first come, first serve, di ba po? So, yun po. State nyo lang po kung kailan po kayong date pupunta sa kanila. And the full name of physician and specialization po niya. So, kapag consultation po,
i-provide lang po natin yung mga needed details. Kapag meron naman po tayong for procedure or laboratory, make sure po na meron po tayong doctor's request. Yan, kailangan po kasi natin yan para ma-issue po ang LOA. And wag po natin kakalimutan ipalagay sa doktor yun pong diagnosis. Okay po, or yung findings po ng doktor kung bakit niya po nire-require na ipagawa po yung procedure or laboratory po sa atin. So for our contact details, yan again, Miss Marily Magtira, yan po yung contact number niya. Sige po, pwede niyo pong picturean and yung Viber. For our email addresses, yan po, msmagtira@yahoo.com. And nandyan din po yung akin, camillebaisik@gmail.com. So kung meron po tayong mga inquiries, questions, and kailangan po natin ng assistance, pwede nyo po kaming i-reach out sa mga numbers po na yan. And also, in-include po namin dito yung pong contact number ng ating Medocare 24/7. Naglagay po ako dito ng mga numbers and also dun po sa mga magpapa-issue ng advance LOA. By the way po, mas maganda po na kung alam na po natin yung appointment natin kapag mag-avail po tayo ng medical services or treatment, make sure po na mag-request na po tayo ng advance LOA. Okay? Lalo na po kapag meron pong long weekend or for example, weekend nyo po siya gagawin, mas okay po kung advance nyo na po siya i-issue para iwas hassle din po sa inyo. Ayan. Sige po, pwede nyo po siyang picturean. So, meron din po kaming Viber and email address. Ayan. Yung kanina pong pinakita ko na template, yun lang po yung susundin natin para sa pag-request po ng mga advance LOA. Okay. Kung may mga question po, pwede raise nyo lang po yung hand yun, then isasagutin po ni Miss Marily. Meron tayong mga online question na kailan po available for the city government ang Medocare card. So, pina-LBC na po, so i-expect namin makakarating sa inyo dito by next week. So sa HR na lang po, sila na lang po yung magdi-distribute. Kasama po doon sa doon sa kit, envelope siya, kasama nung card, yung list of accredited hospitals, at saka yung list of accredited clinics and dentists. Pati po yung guidebook kung paano mag-avail, at saka yung benefit na makukuha natin doon sa card. So parang simplified po siya nung aming presentation. Nakalagay din po yung benefit doon. May question din po, how about if nakabill out na at hindi nagamit yung HMO card dahil wala pang cards? Actually, nagpadala po kami ng certificate of cover. Ito yung certificate na katunayan na naka-enroll na kayo under Medocare, na distribute na rin yata ng HR. Pero kung sakali hindi nyo nagamit kasi wala pa tayong physical card, pwede po tayong mag-file ng reimbursement. Napakita mo ba yung requirements for reimbursement? Oo. So, ipapadala na lang po namin yung mga requirements. Ang usual po na nire-require namin for reimbursement, yung official receipt, kailangan meron tayong resibo. May audit po kasi ang insurance commission sa amin, so we cannot reimburse medical expenses without official receipt. Kailangan din namin yung medical certificate. So, yung medical certificate kasi yung ibang mga doktor pinapabayaran sa atin. So, ang gawin na lang po natin para hindi kayo magbayad, kahit na doon sa official receipt, ilagay na lang doon yung diagnosis. Kung bakit kayo nagpa-konsulta sa kanya o bakit pinagawa yung ganong laboratory. Kung na-admit naman, kailangan natin yung, kung merong clinical abstract, ipadala nyo sa amin or kumuha kayo ng medical certificate, i-reimburse po natin yon. Mula yung mga medical expenses na nangyari sa inyo mula nung June 3 hanggang makuha nyo yung card nyo, hanggang magamit natin yung certificate of cover. So, marireimburse po natin yon. Huwag po kayong mag-alala kasi covered na rin naman kayo.
Can you provide us the list of accredited clinics and hospital? Opo. Bukod doon sa ipapadala namin sa inyong physical list na kasama doon sa cards natin, pwede po kayong mag-check doon sa website para po mas updated. Website po ng Medocare, mache-check po ninyo doon yung mga accredited hospitals, clinics at saka yung mga doktor. Pwede po. Can we upgrade for premiums and add our dependents? Pagdating po dito, kasi ang kino-cover natin as of now, yung mga empleyado lang. Pero kung meron ditong interested na magpa-cover ng kanilang dependents, coordinate na lang po sa HR para po, hindi po kasi kami nag-o-offer ng individual, pero po pwede kaming mag-offer ng dependents para sa mga CADIS employees. So siguro, ma'am, kung pakuha na lang po natin yung census, yung mga interested para po makapagbigay kami ng proposal para sa mga dependents. Ayan. So, Miss Merly, meron pa pong questions dito sa akin. First, what are the procedures for additional dependent and how much will be the premium? Yun yung Oo. Which is na tanong na po through live. And second, how about if naka-bill out ka na at hindi nagamit HMO dahil wala pa akong HMO card? Nasagot na din po kanina. And third question, can you provide us the list of accredited clinics and hospitals? Again, yes po. Doon po, kapag dumating po yung card natin, meron po siyang booklet which is kung saan nakalagay po doon yung mga accredited hospitals, clinics, doctors, and dentists natin. So, every one of us is meron po tayong reference para doon po sa mga listahan. And also, doon po sa booklet, naka-include po doon yung pong mga coverage natin para may guidelines po yung mga member. So, next question. Ayan, same lang po. Can you provide the accredited doctors? And last, kailan po available for city government ang MedoCard? So, same lang din po yung questions. So, meron pa po bang mga questions? And additional lang po dun sa sinabi ni Miss Merly. So, yung pong may mga future questions, inquiries, or need po ng mga assistance, pwede po tayo mag-create ng GC or group chat sa Messenger para kapag may mga urgent requests or kailangan nyo po ng urgent assistance, pwede po doon i-chat po. Bukod po doon sa mga numbers and emails na pinrovide po namin dito sa screen. So, magkakaroon po tayo ng Messenger para doon po sa mga iba pang members. I-create po siya ng HR and then add nyo na lang po yung mga members. Yung pag-secure po ng LOA, actually meron po tayong 3 paraan para makakuha ng LOA. Yung traditional na paggamit natin, punta tayo doon sa accredited hospital o accredited clinic, ipipresent natin yung card natin doon sa HMO department para po ma-issuehan na tayo ng LOA. Yun po yung traditional na paggamit. Kaya lang, kapag po ganun ang magiging sistema natin, expect po natin medyo merong katagalan ng konti. Kasi dun sa HMO department, hindi lang po Medocare ang kinikater nila. Marami pong mga HMO doon. So, pag minsan, tatawag dito, ay hindi pa siya sumasagot. Tatawag dito, so medyo matagal po. So, meron po tayong kung alam po ninyo kung kailan kayo pupunta, yung nasabi ni Camille kanina, pwede po kayong mag-request ng advance LOA. So doon sa group chat natin, pwede po kayong mag-request doon. I-PM na lang po ninyo kasi alam naman natin na minsan confidential. So message niyo doon sa group chat na may PM ako, Camille, yung ganon, para po i-check niya kaagad. Yung LOA, ipapadala rin niya doon sa messenger niyo diretso. So ipipresent na lang natin yon doon sa ospital na pupuntahan natin.
depende po ngayon kung ano yung patakaran ng ospital. Meron kasi mga ospital na kahit dala na natin yung LOA, dadaan pa rin sa HMO department. So, ang gagawin ng HMO department, kukunin lang niya yung kopya nun, and then papupuntahin na kayo kung saan kayo pupuntang doktor or kung laboratory. So, mababawasan na yung pagtawag. Ganon po yung yun yung sistema natin. So, we can personally assist you, and then doon sa 24, minsan kasi may nangyayari yung gabi. Kahit na diretso tayo sa emergency. Pag emergency po pala, huwag na kayo maghanap ng accredited doctor o accredited hospital. Punta tayo sa pinakamalapit na ospital. Kung hindi siya accredited, babayaran po natin yung medical expenses, i-reimburse natin. Pero mas maganda na pumunta kayo dun sa accredited hospital para po wala tayong cash out. So, kapag po ganon, minsan kasi kahit na ER, minsan yung ER department, sabi niya, hindi kami makakontak. Pwede po kayo mag-message sa amin o kaya yung 24 hours hotline ng Medocare. Sasabihin nila, may sakit na nga ako, magtatawag pa ako. So, gano'n naman po. Actually, yung ER naman po yung kukontak sa Medocare para sa LOA natin. At saka wag na kayong mag-abala, ibili na lang nyo doon sa kasama nyo na kontakin. Mas maganda rin po na inform natin yung family natin na member kayo ng Medocard, ito yung mga cellphone number. At saka yung ating card, mas maganda po na picturean nyo kasi nalilimutan natin yung mga cards tapos pero yung cellphone nandun lagi. So picturean nyo kasi tatanungin din po kasi minsan yung card number. So yun po, traditional, diretso sa ospital, pwedeng advance LOA para po may iwasan natin yung paghihintay ng matagal sa ospital. Lalo na kapag merong fasting. May mga laboratory exam na kasi, di ba yung mga lipid profile. Dapat 8 hours lang yung fasting mo. Kung 8 o'clock ka magpapakuha o 7 o'clock, sarado pa yung HMO department. So, kailangan meron na tayong dalang advance LOA. Miss Marley, meron pa pong question dito. So, if hindi accredited ang doktor, but the hospital is accredited, can we still avail the laboratory and tests covered by the HMO? Ang dapat po kasi talaga makaka-reimburse lang po tayo, ang standard po talaga namin kapag emergency cases. Non-accredited hospital, non-accredited doctor, kapag emergency, pwede po tayo mag-reimburse. Kung accredited hospital, tapos yung doktor naman ay hindi accredited, mas maganda po na invite na lang natin yung doktor. Yung doktor na pa-invite, sabihin niyo sa amin yung pangalan ng doktor, invite namin siya na magpa-accredit. Pero meron kasing mga doktor na ayaw talagang magpa-accredit ng HMO. Kapag po ang case natin, kunyari, yung medyo sensitibo, yung ating mga medical condition na 20 years na natin siyang doktor o 5 years na siya na yung nagmamonitor ng mga yung medical condition natin, lalo na kunyari merong merong may cancer, tapos siya talaga yung nagmamonitor sa inyo, makukonsider po natin yon. So, i-advise lang po nyo kami na ito yung doktor na talagang ginagamit ko kasi ito yung mga medical condition ko, papa-approve po namin yung sa medical director namin, pinapayagan naman po yung ganon. Pero kung halimbawa, monitoring lang po siya ng kunyari yung mamonitor ako ng kasi diabetic ako, every 3 months meron akong laboratory test. Pag po ganon, request na lang tayo doon sa accredited doctor. Para po ngayon, kung meron kayong sariling doktor, pa-interpret na lang po natin sa ating sariling doktor, at least yung mga laboratory, makukover natin. Pero karamihan naman dito sa Bacolod, lalo yung mga provincial hospital, tumatanggap naman po sila ng ng LOA. In case lang po na hindi, sabihin po niyo sa amin para po ma-request natin, or again, kung medyo matagal na nilang minomonitor yung medical condition nyo, papa-approve po natin sa medical director. So we can request, for example, clinics for you to access. Apa, pwede pa. So, Yung meron po tayong
So, yun po. Ikukunin na lang po namin yung mga pangalan ng mga doktor para ma-invite po natin. I-check natin kung accredited. Pag hindi, invite po natin. Apa. Yes. So, coordinate na lang po sa HR para po centralize yung mga request natin. Question pa po. Miss Merly, meron pong nag-raise ng question sa FB Live. So, ask lang po if ang maintenance medicine po ba pwedeng ipa-reimburse? Sa outpatient po natin, ang kino-cover lang natin, consultation, laboratory examinations, pero po yung outpatient medicine hindi siya covered. Kapag po inpatient, yung mga medicine na iti-take natin habang nasa loob tayo ng ospital, covered po yon. At saka kapag po nandun tayo sa ER. So nasa ER tayo, outpatient siya, pero merong pinainom na binigay na gamot sa atin habang nasa ER tayo, covered po yon. Outpatient medicine lang po ang hindi covered. So, for our next questions, gaano katagal ang proseso ng reimbursement? Hindi po mabilis ang reimbursement natin. Kasi po, ang priority po dun sa office talaga, babayaran yung mga ospital. Ganon. So, tsaka iniiwasan rin po natin. Mas maganda, dun sa accredited tayo. Pero again, hindi natin may iwasan. Magre-reimburse po tayo. Ang turnaround po, time po namin is 15 working days. So, hindi naman po siya abot ng isang buwan. So, yun po, hindi po siya 3 days. So, 15 working days po talaga yung processing natin. Pwede po mas maaga, pwede ring not to exceed 15 working days. Yun po yung maximum natin. Camille, validity ng LOA? For LOA validity, for consultation, valid po siya 5 days. And for procedures and laboratory tests, valid po siya 3 days po. So, may question po. Add ko lang po dun sa kanina for our reimbursement. Since nandito po tayo sa Cadiz and our main office is in Manila, kapag meron po tayong hindi may iwasan na may mag-file po ng reimbursement, so pwede po natin siyang i-email muna sa amin ang scan copy. Make sure lang po na kumpleto yung mga document para re-evaluate na po ng ating claims department and ma-check po namin if ever na may mga kulang po dun sa mga documents. And then the HR, pwede nyo pong yung mga original documents po, pwede nyo pong ibigay sa HR and sila na lang po yung, sa kanila na lang po kami makikipag-coordinate kung papaano po namin makukuha sa kanila yung documents. So, again, first, pwede po nating i-email muna para ma-evaluate na po ng claims department and ma-process po yung mga documents. And then, Yung by that, reimbursement check. Reimbursement. by that time po na ma-approve po yung ating claims, ang babayaran po namin siya through cheque po. And i-deposito na lang po yun, ipapakredit namin dun sa bank account ninyo. Usually yata land bank yung ginagamit, para hindi na, kapag pinadala namin, magta-take time pa. So kami na po yung magpapadeposit doon sa bank account ninyo. Kukunin lang namin yung kung saan nyo gustong ipadeposit. Opo. Pero may mga instances kasi ma'am na yung pong mga binibigay ng bank details is para lang po siya sa payroll. Pag ganun po kasi hindi po madedeposit yung cheque. So make sure po na meron pa po tayong any other option po na mga bank account. Yung or land bank po details. ba na tumatanggap ng deposit? Payroll lang? Payroll lang. Oo. So, ibang manner na lang po. Yung ibang bangko na lang po. So may question pa po tayo galing sa FB Live. So what is the period of coverage in availing Medicare services? So again, our coverage is June 3, 2026 hanggang June 2, 2027. So covered po tayo sa date po na iyan. Clarification lang po. Nakalagay dito 80,000 per illness per year. Yes, May ma'am. limitation ba to, ma'am? Example, nagkasakit ka ng pneumonia, tapos acute dehydration ka, severe dehydration. May limitation ba within the year? Only illness po tayo. So, only illness. Only illness po tayo. Okay. So, the second question, ma'am, yung prenatal and postnatal
na consultation, hindi included yung laboratory and diagnostic? Hindi, ang add-on benefit lang po ang pre and postnatal consultation. Ang kino-cover po natin talaga is yung sakit at saka aksidente. So hindi raw po mako-consider na sakit ang maternity, masakit lang. Hindi rin siya aksidente. So hindi siya talaga part ng ating medical program. Add-on benefit lang po yung pre and postnatal consultation lang. So hindi So sa inpatient lang talaga. Ah, Sample cesarean. sa sakit po, hindi. Pag nasisaryan po, hindi rin Hindi rin kasi cover. maternity related, hindi siya makukonsidered as sakit at aksidente. So, hindi siya covered. So another mama, i-ano ko na lang. Yung animal bite na emergency within 24 hours, so covered lang talaga tetanus toxoid at saka yung ATS or HTIG. So wala siyang anti-rabies vaccine. Ay, meron po. Anti-rabies, anti-tetanus, covered po siya. So, yun po yung ano natin, within 24 hours. Camille, pakicheck mo nga yung yung sa anti-rabies. Meron tayong 10,000 na additional, di ba? So, yung pong anti-rabies, anti-tetanus, covered po siya. Yung first 24 hours po, ano po siya, yung, kasi depende yata yun sa timbang, yung sasaksak sa atin, ano. After po nung 24 hours, meron po tayong additional na benefit hanggang 10,000 para makumpleto yung second, third, fourth. Oho, pero not to exceed 10,000. So, yun po yung ano. So, okay, again, kailangan lang po natin na kapag accredited doctor, i-advance na nyo yung request ng LOA kasi bibigyan nyo yung schedule sa atin kapag gano'n yung kapag meron tayong mga schedule na gagawin. Nawala yung ano natin, presentation. Question pa po. Yes, ma'am. Pag sitol, meron bang deadline? Dapat po within 30 days pagka-avail natin, yung in-avail natin, within 30 days mag-file na kayo ng reimbursement. Kasi gusto rin naman naming mabalik agad sa inyo. So, within 30 days, ipadala na ninyo. Kung halimbawa, hindi pa kumpleto yung mga dokumento nyo, na ipadala lang po doon siguro sa HR, ma'am, o kaya doon sa meron tayong kikreate na group chat, doon yung ipadala, or email, and then kapag po may kulang, kumpletuhin na lang natin para lang masatisfy natin yung 30 days na grace period. Miss Merly, may question pa po. Pwede po bang maisama ang anak or asawa sa HMO? Natanong na po So, ito kanina. coordinate na lang po sa HR para po makapagbigay kami ng proposal para sa mga dependent. Posible naman po. Ma'am, regarding po sa annual physical examination, kami po ang pipili ng doktor kung sinong gusto naming doktor. At saka, sige ma'am. Sa annual physical exam po, sabay-sabay po natin siyang gagawin, i-schedule ng HR, kung kailan niya gustong ipagawa. Pwede po kami magpadala ng mobile clinic dito na sa City Hall i-conduct or po pwedeng pumunta kayo doon sa i-assign nating clinic. So, arrange na lang po natin, ma'am, kung kailan nyo gusto yung gawin yung annual physical. Pwedeng mobile clinic po, pwedeng diretso sa mga clinics. Yes, ma'am. Yes. Okay. Ma'am, example po, may mga doctors kami sa City Health Office. Pwede po ba sila magpa-accredit? Para kung may mga patients sila na government employees, sila maka-request ng mga lab request at Kunin ko na lang po yung pangalan, magpapa-approve ako sa medical director namin. At saka po, mga laboratories na lang po dito sa Cadiz, para dito na lang po. Kung pwede. May mga laboratories na dito lang sa Cadiz, para hindi na pupunta ng Bacolod, if possible. Meron pong binigay si ma'am kanina na bagong clinic yata. Magpapa-accredit po kami doon. Kasi ngayon, ang pinakamalapit yung Gustilo yata, no? Gustilo. Oo.
Kung meron pong clinic na gusto kayong ipa-accredit, i-invite po namin sila. Pero yung doktor po, yung city doctor, kunin ko lang po yung credentials niya para ano. Oncologist? Opo, meron tayong mga accredited onco. Meron din po. Meron na kayong pinupuntahan? Oo, kunin lang po namin yung pangalan para mapa-approve po namin sa medical director. Meron po tayong coverage. Covered din po yan. Aha. Meron din po. Kunin na lang po namin yung address. Aha. Kung meron po kayong dentist na tiga Cadiz, na-invite po natin. Sabihin lang po niyo yung mga pangalan kasi parang wala kami dito sa Cadiz para po mapa-accredit namin. Opo. Opo. Meron kasi kami marami sa Bacolod, pero dito sa Cadiz, sige po, magpapa-accredit po tayo. May question pa po? Yes, ma'am. Ma'am, may ano pa? Question po. Kapag po ang yung employee ay pregnant and then nagka-UTI siya during pregnancy, mako-cover po yung UTI? Depende po doon sa ano yung cause ng kanyang UTI. Usually kasi pag pregnant tayo, susceptible talaga sa UTI. So sabihin na lang nyo doon sa OB nyo na iba yung cost, hindi dahil sa pregnancy. Pag pregnancy related, hindi siya covered. Sabihin na lang nyo doon sa doktor, hindi siya pregnancy related para ma-cover. Ay, naka-live yata tayo, baka pagalitan ako ng office. Eye diseases po covered. Pero kapag yung correction of vision, hindi siya covered. Opo. Pero kapag yung meron tayong cataract, glaucoma, retinal detachment, yung ano ba yung sakit doon sa mata dahil doon sa diabetes, yung mga ganun, covered po yun. Sore eyes yan, covered. Pero kapag kinokorek yung vision, sa cataract, cataract surgery, covered tayo except yung cost ng lens. So, hindi po covered yung lens, pero yung operation itself covered. Meron doon. Ay ma'am, regarding po sa reimbursement, if yung iba na walang other bank account, paano nila ma-receive yung money? Through checks po. So, since ang reimbursement claim natin is binabayaran namin through cheque, if sakaling ang member is wala po siyang bank account, pwede po namin ipadala yung cheque po dito sa Cadiz. Hindi ba Through siya courier po. Hindi po ba siya pwede through GCash or other Unfortunately, ngayon po is wala po kasing GCash payment ang Medocare. So, through cheque lang po. Pwede naman po nila itong ipa-in-cash po sa bangko. Ma'am, how about po yung magpapakabit ng glasses or mag-change ng grade? Ang covered lang po natin sa eye diseases. So, eye diseases lang po. Yung correction of vision po, hindi siya kasama. So, kung magpapacheck po tayo ng grado ng salamin, hindi po yun covered doon sa card natin. Pero kung meron tayong cataract, meron tayong glaucoma, meron tayong sore eyes, o meron tayong retinal detachment, covered po yun. Kung ipapacheck nyo yung grado ng salamin po ninyo, at yun ang ilalagay natin doon sa request natin, hindi po siya mako-cover. So, ang paraan lang po para makover natin yon, again, silent lang po yung ating Facebook Live, baka nanonood ang aming head office. Pag ganun po, sabihin na lang nyo doon sa doktor na, madalas sumasakit ang ulo ko, nahihilo ako lagi, o baka naman may problema yung mata mo. So, ang reklamo mo nun, yung sakit ng ulo, tsaka yung hilo. So, sakit po yun. At ni-require niya na mag-check ka ng salamin, covered po yun. Pero kung i-check ngayon, yung grado ng salamin mo, hindi siya covered.
Oho. Kasi ang reklamo natin doon, sakit ng ulo tsaka hilo. Sakit yon, covered siya. Aha. Question pa po? Si sir, mukhang may tanong. Ano? Hindi po related sa... Si ma'am po may question. Hello ma'am, good morning. What if ma'am ko ang employees may MaxiCare na, hindi siya Medicare? Do we need nga makuagid kami Medicare? Ganito po, kung dalawa po yung card ninyo, isa lang card po ang pwede nating gamitin. So kung MaxiCare ang gusto mong gamitin, pwede po yon. Gamitin mo yung MaxiCare. Kung gusto mo ng Medicare, pwede rin po yon. Magagamit lang natin siya ng parehas, pero hindi sabay. So kapag po na-admit tayo, kunyari na-admit tayo, tapos kunyari ang benefit nyo sa amin, 80,000 lang, ang naging medical expenses nyo, 100,000. Yung pong 20,000 pwede nyong pa-reimburse sa... Hindi ako hindi ko sasagutin yung sa MaxiCare. Pero kunyari, ginamit mo yung MaxiCare mo, tapos naubos yung MaxiCare mo, yung sobra doon, pwede mong i-reimburse sa amin. Okay. So yung same documents lang po yung kailangan natin, medical certificate, detailed statement of account na naka-reflect po doon na inalis yung PhilHealth, inalis yung bayad nung MaxiCare, yung neto nun ang ipapa-reimburse natin sa inyo. Okay po ma'am. Ma'am, speaking of reimbursement, knowing 7,000 lang ang medical allowance namin, what if kung may gisis sa 7,000 ma'am, anong mangyari po ma'am? Ang premium po na binayaran ng city government, 7,000 lang po. Pero ang benefit po natin, 80,000. Bawat sakit. Ma'am, kung wala daw, hindi daw, walang mangyari na sa health, ano mangyari sa medical allowance? Sa 7,000. Magpasalamat po tayo sa Diyos at hindi po tayo nagkasakit at magaling po malusog po yung pangangatawan natin. Di po ba, no, sir? Morning, ma'am. Yes, ma'am. Tanong ko lang, ma'am, kasi marami sa aming empleyado ang may cancer patients at saka dinadialysis. So, how many times, ma'am, ang i-cover ng Medicare for dialysis? Kasi every week nagpapadialysis po sila. Bali, how many times in a year ang i-cover ng Medicare for dialysis and, for example, chemotherapy and radiation? Ang maganda lang po ngayon sa PhilHealth natin, yung dialysis at saka yung chemo, kino-cover na po niya. Pero meron ding binabayaran, may pinababayaran pa rin sa member yung mga supply yata. So yung hindi i-cover ng PhilHealth, yun ang i-cover natin up to 80,000. So kung ilang beses po yun na magamit, hindi ko po kasi masyadong familiar, depende yun sa ospital, pero hanggang 80,000 po. Again, gamitin natin yung PhilHealth po, para yung sobra doon, yung hindi nila kino-cover, yun yung papakover natin sa Medicare. Up to 80,000 lang, Up ma'am, to 80,000. in a year. Opo. For example, ma'am, Okay na lang. So again, para po malinaw tayo, sabi ko kanina, anli yung sakit. So kunyari, na dengue tayo ngayon, meron tayong 80,000. Na pneumonia tayo after 1 week, may 80,000 tayo. After 3 months, naoperahan tayo ng appendicitis, meron tayong 80,000 ulit. Pero kung ang sakit natin, diabetes na tuloy-tuloy po kasi yung treatment noon. So yung medical expenses natin, outpatient at saka inpatient, hanggang 80,000 lang. So hindi po lalagpas doon. Ganun din kapag merong sakit sa puso, merong cancer o merong chronic kidney disease, hanggang 80,000 lang din yon. So bawat sakit po siya. Whether gamitin mo siya inpatient o outpatient,
maximum of 80,000 in a year. Yes, ma'am. Good morning. So, in support po sa kanina na tanong, kung hindi nagamit yung 7,000, so is it possible po for Medicare to arrange APE na kayo po yung magdadala ng clinic dito Pwede para po. po magamit din naman po for the annual physical exam in case na wala naman pong sakit, mabuti naman. So, Oo. yun po. If Apo. ever lang po. Meron po tayong annual physical exam benefit. Also arrange na lang po ng HR kung kailan gustong paggawa para po sabay-sabay yung gagawin natin. Opo, kasama po yan. Kasama po yan. Oo. Opo, oo. Ano lang po dito, kaya sabi ko gamitin natin yung PhilHealth. Yung po kasing dialysis mismo, pag po dinialysis tayo, kino-cover na siya ng PhilHealth. Ang hindi kino-cover ng PhilHealth, meron kasing yung fistula, pwede po natin gamitin yun doon sa pagpapalagay ng fistula, o yung, di ba, minsan yung dito ginagawa, o kaya pag minsan nagsarado ito, kailangan ilipat, yon gagamitin po natin yung card kasi hindi yata siya kino-cover ng PhilHealth, o kukover man niya, maliit lang. Hindi sufficient na na gamitin natin. And then, kapag ganun po kasi, kapag dinadialysis, parang chronic kidney disease siya. So, kung gagamitin natin yung PhilHealth, hindi natin gagamitin yung PhilHealth benefit natin para doon sa dialysis, at na-admit kayo related doon sa, hindi kayo dinadialysis, pero related doon sa kidney disease, mauubos yung 80,000 natin. So, i-reserve natin siya doon sa pag na-admit kayo o yung mga bagay na hindi kino-cover ng PhilHealth. Lahat po ng kino-cover niya, yun muna yung gamitin natin kasi ang liit lang ng 80,000 kung gano'n ang medical condition po natin. And then, ang maganda rin po dito, kino-cover na rin siya ng PhilHealth kapag po leading to kidney transplant, pwede rin po natin magamit yung card kung merong bagay na hindi ko cover ng PhilHealth. Pero malaki na yung kino-cover ng PhilHealth hanggang 1 million to 1.2 million kino-cover na siya ng PhilHealth. May question pa po? Ma'am, Yes, ma'am. regarding ma'am sang LOA, can we have it from email? Pwede kami ka-print out? Pwede po. Pwede po. I-request lang po nyo in advance sa amin or doon sa hotline. Padadala po namin through email. Or pwede po sa Viber, pwede sa Messenger, pwede sa email. Okay, kami na lang mama-print. Opo. Okay, sige. Thank you. And then alamin po natin doon sa yung protocol po ng ospital, meron ng mga ospital na kunyari yung laboratory, pagdala na natin yung LOA, diretso lang tayo sa laboratory, payag sila. Meron namang ospital na kailangan dumaan pa rin tayo sa HMO department, pero mas madali na po yun kasi approved na siya kaagad, so bali kukuha lang sila ng kopya, diretso na tayo sa laboratory. Miss Merly, meron pong question coming from our FB Live. So lahat po ba ng endoscopic procedure is covered? Yes po, meron po dito sa diagnostic procedures. Nakalagay po is endoscopic procedures. Depende pa rin. Hindi ko alam kasi kung ano yung mga sakit na kailangan ng endoscopy. Pero kapag po yan sakit, covered naman. Basta po ni-require ng doktor. Meron po tayong, may covered naman po siya. Ma'am, example po, na diabetic ako. Pipili po ako ng doktor na accredited ng Medicare. Pag ang doktor nag-routine lab sa akin ng quarterly or semi-annual, covered yun? Covered po. Okay. So example naman, palayo lang. No? Example, kung may mga admit ka, dapat separate naman ang mga diagnosis or illness para makover. Okay, example pala ng diabetic ko, ng may routine labs ko, example, nakakonsume na pilabe, dapat 80,000 per year lang sa diabetic. Apo. So, including, isa lang din po.
So, consultation, laboratory examination, admission, hanggang 80,000 po. So lahat po ng availment related po dun sa illness is 80,000 lang po siya. Doon po sa likod, merong mga question? Excuse Ma'am, with regards to sa tanong kanina na accredited na laboratory center o doktor, kasi po, hindi ko pa namin alam sa ipadadala ninyong list ng accredited lab center at saka doktor. Pwedeng malaman kung meron na kayong dito sa Cadiz na accredited? Dito po kasi sa Cadiz, ang pinakamalapit yung Gustilo. Okay. Kasi po, mm-mm. sa dito sa amin, marami rin na nasabi na kanina. So, ang ibig lang naming malaman, kasi po, pag hindi yung doktor namin dito ayaw nang magpa-accredited, kaninong trabaho yun para pumunta sa kanila Kami po, ibigay po nyo yung mga pangalan po nila at saka yung mga clinic nila. Sino po magbibigay? HR o kayo? O magre-research kayo sa kanila? Hindi po. Ibigay po nyo yung mga pangalan sa HR. Kami po yung susulat doon sa doktor para po invite po namin sila na magpa-accredit sa amin. Kasi po ma'am, kung ang gustilo po manapla, yung mga empleyado namin pupunta pa mag-absent. Lalo na yung Bacolod, malayo. Apa. So kung meron man lamang dito, pag sana matuloy yun, maganda. Apa. Kasi yung mga empleyado busy, meron namang hindi na makaano ng pamasahe. O yun. Tama naman po yun. So sana Apa. dito na lang sa Cadiz. Apo, kaya nga po sabi namin, yung pong mga clinic at saka kung may hospital dito, government hospital nga lang po, hindi po sila nagpapa-accredit kasi libre sa kanila. So yung mga private hospital, private clinic, mga doktor po doon, kunin po namin yung pangalan, invite po namin sila. Salamat. Sana Opo, gagawin po natin yan. Sige po. Question pa po? Question, Miss Marley from FB Live. So what about colonoscopy, ma'am? Covered po ba? Covered po. Basta, meron kasi yung mga parang gusto lang nila yung parang routine colonoscopy. Basta po recommended ng doktor, meron siyang i-rule out na sakit, covered yon. Ma'am, may question ka? Good morning. Di pa ba sabi mo po ma'am na yung office ay nandun sa Maynila? What if po yung mga members na mayroong urgency to ask questions, hindi kami yung iba naman hindi naman maka-access agad-agad ng email. So, wala po bang options na mayroon kayong office dito sa Bacolod? Meron po kaming liaison officer. Usually po, nag-a-attend po siya kapag sa admission. So, ang immediate po natin, kaya po sabi namin, magkikreate tayo ng group chat. Mas mabilis po yun eh. Kesa yung kahit na nasa head office kami, or meron kaming office dito sa Bacolod, mas mabilis pa rin po yung group chat. So, yun po yung gagawin natin. Pero meron po kami mga liaison officer. Thank you Ma'am, po. question. Yes, ma'am. What happened, ma'am, if the accredited laboratories here in Cadiz City, if ever magkuha ng results ang laboratories, kag-idalon sa, dadalhin yung results sa doktor, like ang mga physician namin ay doon sa, sa Bacolod, there are doctors nga wala nila gina-accept ang result. Yung galing dito? Yes. Kung ano na lang po yung sabihin ng doktor ninyo kasi sila yung magre-recommenda kung saang laboratory clinic o doon sa ospital. Meron po talagang gano'n na gusto nila doon sa ospital talaga. Doon na lang po natin ipagawa. Oo. Kasi yung doktor nyo yung mas nakakaalam kung
ano yung mas maganda para sa inyo. So, doon na lang po Doon na natin lang. sundin. Okay, so Opo. hindi siya preferably nga diri ma laboratories, accredited nga mga laboratories. Oo, meron nga pong gano'n na merong mga doktor talaga na mas gusto nila yung malaking ospital o malaking clinic. Meron ba dito nga high precision sa Bacolod? Healthway wala rin po. So, tingnan ko na lang, may lisensya tayo, no? Or hindi ko alam. Tingnan ko na lang po yung mga malalaking clinic dito kasi pag minsan yung mga hospital din medyo matagal, mas mabilis kapag sa clinic. Paalam na lang po namin sa HR kung alin yung magandang accredited clinic na pwede nating puntahan. Pero, again, pwede po tayo magpa-laboratory sa ospital na accredited. Oo. Like in case bala ma'am, like sa mga employees diri sa Cadiz, mas accessible diri sa Cadiz. So, ang result, amo na siya galing mga doctors man na diri sa Cadiz. Dito sa Cadiz. Opo, sabi po naman kukunin namin yung mga pangalan para po ma-invite natin. Ang ina-accredit po kasi namin mga doktor yung meron silang clinic mismo. Na freestanding clinic. And then, yung pong yung city health doctor, yun po, kunin din po namin pangalan, magpapa-approve po kami doon sa office. Affiliated sa Riverside. Tanong lang po niyo kung accepting siya ng Medicare. Pag hindi po siya accepting ng Medicare, invite natin siya. Ngayon, kung ayaw niyang pumayag, reimbursement po tayo sa kanya. Kasi special case po yung ganun po. Kailangan lang po natin kailangan lang po na ipaalam namin sa medical director. Ma'am, may we know kung ano yung mga complete general check-up, annual general check-up namin. Ang covered lang po doon sa ating annual physical examination, ito lang po, yung kino-cover natin yung medical history taking, physical examination, chest x-ray, urinalysis, stool analysis, at complete blood count. Yan po yung composition ng ating annual physical exam. So, kung base dito sa result na to, doon sa x-ray, may nakitang problema yung x-ray ninyo, ang gagamitin na po natin noon, yung follow-up check-up, yung outpatient benefit na natin. So, outpatient benefit na siya. And then, kung urinalysis, again, kung merong problema yung urine natin na nakita doon sa annual physical examination, follow-up check-up noon, outpatient benefit na. Outpatient na po yun. Hindi po siya kasama sa annual physical, pero covered po siya sa outpatient benefit. Miss Merly, meron pa po sa FB Live. So, covered po ba ang laparoscopic procedure? Example is cholecystectomy. Covered siya, depende po doon sa diagnosis, pero cholecystectomy, parang yun yata sa gallbladder. So, covered po yan. Oo, yan. Hindi ko alam mo. How much po yung maximum coverage for the consultation fee? Kasi ibang doctors and specialists, mas mataas po yung fees nila compared sa regular doctors. Meron po kasi kaming contract with the doctor. So, yung mga accredited doctor namin, meron kaming agreement sa kanila na ganitong amount yung ibabayad namin kapag nagpakonsulta yung mga doctor, mga members namin sa kanila. Opo, unfortunately, yung mga neurologists, hindi po sila nagpapa-accredit sa HMO. Walang accredited pati sa iba. So, reimbursement po tayo doon. Ang magiging reimbursement po natin, ang basis ng reimbursement natin, kung magkano dapat ibabayad namin doon sa mga accredited doctor. So, yun po yung
doctor na Laboratory? laboratory. So, mako-covered lang siya. Mako-cover po Kahit yan. hindi accredited yung doctor. Yung neuro po. Opo. Oho, pwede po yan. Okay, Aha. thank you po. Pero kung hindi neuro, mas maganda po, kunyari, mga diabetology or yung mga endo or yung mga cardio, mas maganda dun sa accredited na para ano. Yung mga may special case lang po, yung kahit hindi accredited, pinapayagan po natin. If may availment po tayo sa neuro, since hindi po nagpapa-accredit ang mga neuro doctors, di ba po kapag ka nagpa-consult tayo, then after the consultation, minsan may mga pinapagawa pong procedure or laboratory yung mga neurologist doctors natin. So yun po, yung procedure or laboratory po na yun is pwede natin paggawa ng LOA kung sa accredited facility po ng Medocare gagawin. So for the PF of the doctor, yun po yung ika-cash out natin. And then after the consultation, if may procedure or laboratory, pwede pong paggawa ng LOA. Good morning. Inang ma'am, question bala namon ma'am, kung nag-request kami LOA, sini nga Monday. And then ma'am, pagkatapos namon request ng LOA, after naka-request kami sa LOA ma'am, na-approve. Tapos pag punta namin sa doktor, nilisitahan kami ng maraming laboratory, may request. We are going to request for LOA another? Yes, ma'am. Every time nga mag-ano ka, Yes po. ma-request din kami Ang LOA. purpose, ma'am, ng LOA natin is for us to be able na para hindi mag-cash out. So, yung LOA po kasi, yun po yung yun po yung pine-present ng doctor or ng facility doon sa billing department para ma-file and then mabayaran po namin sila. So, yun po yung purpose ng LOA. So, make sure po na pag may every availment natin is magpa-issue or mag-request po tayo ng LOA. Yun po kasi yung ibibigay natin doon sa facility. Thank you. Pwede bang makahingi ngayon ng LOA, ma'am? Kasi bukas, si Miss Rotilde, magpapa-check up po siya ng tuhod niya. Kasi kailangan pong i-injection, glalagay ata ng gel sa tuhod niya, and that's worth 20,000 pesos. Yung lang outpatient po kasi yon, yung gel po na ilalagay doon, then outpatient medicine po yun, hindi po yun covered. Yung services po ng doctor ang covered. Ay, Rod, makash out kagid 20 mil. Sorry. Outpatient po kasi. Kung magpapa-hospitalize po siya, ma'am, covered ba yung 20,000? Kung i-admit po siya. Kung, Mapa-admit ka, Rod. Hapos, mapa-admit ka. Pero may mga cases po kasi talaga na hindi naman talaga ina-admit. Depende sa doctor sa depende findings. case po. Yes, thank you, Depende ma'am. po sa case. So, another question. Ano po ang covered sa dental? So, yan po, finlash ko po sa screen. Yun pong ating coverage for our dental services. Nasabi po sa akin kanina, hindi raw readable yung aming presentation. Magpapadala po kami ng soft copy. Yes Oo. po. Again, dun po sa card po natin, yung sakit natin, nakalagay din po yung schedule of benefit. So, papadala namin na to through sa HR, then individually, dun sa kit natin, nandun yung schedule of benefit. Ma'am, if ang Medicare member i-admit sa hospital, yung hospital, hihingi po ba ng cash down payment for hospitalization? Basta accredited No need na. po siya. Oo. Pag Thank you. accredited hospital po, gagawin lang natin, i-present natin yung card natin doon sa admitting. Within 24 hours po ng pagkaka-admit ninyo, magbibigay na po kami ng LOA. So, ang bibigay po namin noon, pag na-admit kayo, initial LOA lang po yon. Kasi depende kung gaano kagrabe yung sakit. Initial LOA, minsan nabibigay kami 30, 40, 50. Pag lumabas na kayo at mas malaki yung medical expenses kesa dun sa initial LOA, ang gagawin po ng ospital noon, papadala sila ng final billing sa amin, magpapadala kami ng additional kung meron pa kayong remaining limit. Meron po kasing minsan nagrereklamo na, ano ba yan ang kinover lang sa akin nung na-admit ako, 20,000 lang.
Initial lang po kasi yon kasi dapat magbigay kami within 24 hours. Pero wala pa kayong final billing noon. Final billing kapag discharge na. Pag po ganon, sino na po dito recently yung na-admit? Yung pinakahuling na-admit sa ospital, yung na-ospital. Yung naka-experience na lang na ma-ospital. Pag, di ba ma'am, kapag sinabi ng doktor na, o sige, pwede ka nang lumabas, hindi naman yung oras na yun, lalabas ka na kaagad, di ba? Ilang oras? Oo, may processing pa. Oo, talaga po may processing. Pag minsan, yung mga ibang member, kapag sinabi ng doktor na, o pwede ka nang lumabas, nagagalit sila sa amin, bakit daw ang tagal-tagal, gano'n. So, hindi po nagtatagal lang sa amin. Kasi po, dadalhin yung billing doon sa nurse station, yung nurse station, papadala doon sa billing department, yung billing department, dadalhin doon sa collection, at saka pa lang papadala sa amin. Dadaan pa po kung saan. Tapos papadala namin yung LOA. So, wag po tayong mainip. Nandun po tayo sa loob ng ospital, mag-relax na lang po muna tayo. Kasi pag may stress kayo ng kakahintay doon sa proseso ng ospital, baka magtagal tayo, mauubos yung 80,000 natin, hindi tayo makakalabas. So, pagpasensyahan po natin, hindi po talaga ganun kabilis. Kasi wag po natin expect na sinabi ng doktor na pwede na tayong lumabas, makakalabas na tayo. At ang masakit pa doon, sa amin sinisisi. Kasi matagal daw yung proseso namin. Pero hindi po lahat. Hindi ko naman sinasabing mabilis kami. Minsan din po nagtatagal. Kasi minsan marami rin pong inaasikaso. Pero hindi naman po lalagpas ng sobrang matagal yon. Ina-address po kaagad yon. Alam namin kasi habang tumatagal kayo sa ospital, lalaki po yung gastos namin. Kaya gusto rin po namin na makalabas kayo kaagad. So hindi po namin kayo minamadali kasi may proseso lang po tayo. Hello. Ma'am, depende po siguro yun sa ospital. Kasi nga ako doon sa BAMC, hindi pa yung tapos yung chemotherapy ko, pinapa-advance na yung processing sa mga billings. Depende po, depende rin po talaga sa ospital. Tsaka yung nurses minsan, kahit nasabihin na ng doktor na pwede na siyang lumabas, di ba yung mga nurses, hindi lang naman tayo naasikaso. So, konting pasensya lang po kapag ganun po, pag na-admit tayo, minsan po talaga nagtatagal. Ma'am, question. Granting, ma'am, na-exhaust mo na ang 80,000 nga coverage mo during hospitalization, can we have an advance for the next year? Sa MaxiCare, ma'am, amo na siya mo. Sa MaxiCare, ma'am, pag na-exhaust mo na ang 1 year mong coverage, pwede nila pa-advance ang another year. Magbabayad kayo ng additional premium. Bayad na yung premium mo nyo for next year. Wala man siya additional premium. Advance premium. Advance use of coverage nimo for the next year. Pero yung premium po niya, binabayaran na niya. Wala siya. Wala po yata. Amo na siya sa MaxiCare, ma'am. Amo na siyang amo ng benefit. Sa amin po kasi hindi rin po tayo nakakasigurado kung next year may budget pa ang gobyerno doon sa 7,000 natin. Or kung kami pa yung mananalo sa bidding. So hanggang 80,000 lang po talaga. Okay. Thank you, ma'am. Question, ma'am, sa FB Live. So, included po ba ang flu vaccine sa ating coverage? Hindi po. Wala po tayong flu vaccine. Yung kung mapapa-flu vaccine kayo doon sa mga accredited doctor, yung services po ng doctor covered, pero yung vaccine itself, hindi siya kasama. Services lang po ng accredited doctor ang pwede. Opo, covered po. Basta katim po siya ng surgeon, covered po yung anesthesiologist. Question? May question si sir. Narinig ko, dentures ba kasama? Hindi po kasama yung dentures. Tooth extraction po. Simple tooth extraction. Pero kapag surgical tooth extraction, hindi na po siya kasama. Yung may surgery na kailangan
sabi ng doktor, x-ray natin bago natin bunutin kasi yung mga impacted molars po, mga surgical na po yan, covered. So kino-cover po natin unlimited tooth, simple tooth extraction. Yan po. May question pa po? Ma'am, may i-raise lang po, no, yung pong mga employees who opt out from Medicare or yung mga empleyado na meron na daw pong mga ibang HMO na so hindi na po sila mag-enroll or mag-avail sa Medicare. I-coordinate na lang sa HR. Meron pong 18, ma'am. Meron daw po ba silang need i-comply, ma'am? Na para proof na meron na silang other HMO and hindi na mag-enroll sa atin sa Medicare. Ano requirements ninyo? Oo. Ang normal po kasi kapag meron na kayong sariling HMO, so kuha na lang po kayo ng certification doon sa existing provider ninyo na meron na kayong coverage na mag-opt out kayo dito sa program. Ma'am, in connection po sa sa dental. Ayun. Opa. Sorry. Bali, extraction lang po, hindi po yung mga filling, yung pasta po. Meron po Kasama tayong po. kasama po yung paglinis at saka yung temporary fillings. Okay po. Thank you po. Temporary fillings po yung permanent, hindi siya covered. Opo. Ma'am, excuse me po. Ma'am, Yes, ma'am. Yung cyst removal po ba is covered? Opo, yung removal ng cyst po, covered po siya. Bali minor surgery po siya. Opo, minor surgery. Opo, sakit po yung myoma. Covered po. Yung room po pala natin, semi-private room, ang ano natin. Ngayon, kung magpa-private room kayo, meron pong incremental cost na babayaran nyo yung room and board difference at saka yung tumataas po kasi yung singil ng doktor at saka yung mga medicine tumataas din, pati laboratory. Kapag, sabi nga nila, kapag daw nasa ward ka, yung paracetamol piso lang. Pag nasa semi-private ka, 150. Pag nasa private room ka na, 5 piso na siya. So, ganun po yung tumataas po yung charges ng mga doktor. Pap smear po, covered. Basta po, pag ni-require ng doktor, pero kapag gusto lang nyo magpa-pap smear, out mo lang naka-diagnosis na ilalagay, hindi po siya makukover. So, kailangan merong diagnosis. Kasi po, kaya importante po na ilalagay natin kung ano yung diagnosis. Ang benefit po natin is per sakit. So para pumatag siya kung saang sakit siya ilalagay. So kapag walang nilagay na parang routine pap smear lang, hindi po siya makukover. Ma'am, magkano po ngayon ang room rate nyo? Basta wala po tayong semi-private po. Basta semi-private po. Okay. Ma'am, example po, nang na-admit ka at saka yung available private room lang. So, okay lang po yon, pero ang rate lang ng semi-private ang ibabawas ang babayaran niyo. Opo. Sige, clear ko lang po. Ang excess yung personal na nababayaran. Hindi you. lang po room and board charges ang tumataas, pati yung services ng doctor, laboratory, tsaka may incremental cost po siya. Kasi minsan hindi available yung semi-private, naabutan mo private rooms na lang. Walang choice. Pwede namang magpa-transfer Pwede po. once may available na. Okay, thank you. At saka minsan gusto rin naman natin yung madalang lang tayo na admit, gusto naman natin may private room. So,
ano naman po yan. Nasa choice naman po niyo, pwede naman po kayo mag-upgrade. Yun nga lang, babayaran natin yung difference. Okay, wala na pong questions. Covered po. Aha. Pag po, yung oo. So kung na-accident, hindi niya dala yung card, kung napunta po kayo doon sa, tingnan na natin ngayon pa lang kung sino yung mga accredited hospital, para po kung nandun kayo, doon sa accredited hospital, kahit hindi nyo dala yung card, sabihin nyo lang na Medicare member kami. So sila na po yung tatawag. Ngayon, kung hindi po siya accredited, reimbursement po tayo. And then kapag po aksidente, depende rin po kung anong aksidente yon. Usually po kapag vehicular accident, inihinga namin ng police report. So kung naman po na-aksidente, parang self-accident, kailangan lang po yung ano yung nangyari, kasi baka mamaya yung kaya kayo na-aksidente kasi nakainom, hindi po yan covered. O kaya nakamotor siya, na-aksidente, walang helmet, walang lisensya. So, yun po. So, o kaya stab wound, kailangan po natin ng police report kapag ganong mga cases. Opo. Hello, ma'am. Lahat po ng labag sa batas, hindi natin kino-cover. Ma'am, last na lang po. Yes, ma'am. Kasi may nakita ako kanina, ma'am, na pap smear. Apa? Kasi katatapos ko lang magpa-pap smear, ma'am, last week lang. Bali, ano yun, ma'am? Ipa-reimburse ko yung ko sa midwife, ma'am. Nabayaran ko sa midwife. Kasi may consultation fee yung midwife. Tapos, nagpa-pap smear ako. Ano po ba yun, ma'am? Yung midwife po kasi hindi siya medical doctor. So, dapat laboratory sa- request na galing sa OB po. Sa OB Oo. talaga, ma'am. Opo. Okay, thank you, ma'am. Opo. Kung wala na pong questions, bago po natin i-end tong presentation, I will just remind everyone po kapag sa mga kailangan nating tandaan kapag mag-a-avail po tayo ng mga services. So, first is kapag yung LOA is hindi nagamit, or for example, nakapag-issue po tayo ng LOA and then it happens na hindi siya nagamit. So, make sure po na i-inform nyo po kami or kung kanino nyo po siya ni-request yung LOA na hindi nyo nagamit para mapakancel po natin sa system. Kasi kapag na-approve po yung LOA is nakatag na po yun sa system, dun sa account po ng member na meron pong inisyu na LOA ng ganitong oras pero hindi naman po namin malalaman kung nagamit nyo or not. So make sure po na kapag hindi natin siya nagamit, inform nyo po kami. Okay, so again, LOA request for consultation is valid 5 days and for procedure and laboratory naman po, valid ang LOA natin for 3 days. So for reimbursement form, for reimbursement claim, meron po kaming pinafa-fill out na reimbursement form. Ipapadala po namin ito sa group chat natin or sa HR para kapag meron pong member na nag-file ng claim, kasama po yun sa i-fill out natin. So again, sinabi po ni Ms. Marley kanina, kapag hindi maiwasan na meron po tayong pina-reimburse na halimbawa for consultation, kasi di ba yung ibang doktor, nagpapabayad po sila sa medical certificate, hindi po kasi siya kino-cover or hindi siya kasama dun sa binabayaran namin sa claim. So kung consultation lang naman po yung pina-reimburse nyo, lalo na po dun sa mga neuro doctors, dun po sa reimbursement form namin, meron pong portion doon si doctor. So doon po, pwede nyo siyang pa-fill out para doon sa diagnosis or findings niya po sa patient. Or doon po sa resibo nila, yung pong OR. And then,
Isa pa po, minsan po kasi merong resibo na nakalagay is amount lang. Wala po siyang naka-indicate or hindi siya naka-itemize kung ano po ba yung item na binayaran nyo na yon. So make sure po na bago po tayo lumabas dun sa clinic or dun sa facility, make sure po na i-check nyo po yung OR kung ano po yung nakalagay doon na items, or make sure po na naka-itemize siya, yung pong binayaran nyo, para ma-evaluate po siya ng ating claims department. So for dental availment naman po, again, other doctor po kasi, lalo na sa Manila, is strictly by appointment po sila. So make sure po na bago tayo pumunta dun sa mga dentist, is nakapag-secure po tayo ng appointment natin para maiwasan po yung hassle, or kasi yung iba dito nag-leave pa for work and then hindi naman po sila nakapagpa-secure ng appointment, and then pagpunta nila doon sa dentist or sa dental clinics is hindi sila kinater kasi wala silang appointment. So para hindi po masayang yung punta nyo or yung effort nyo, i-make sure lang po na nakapag-secure tayo. So for dental availment pa din, yung iba po kasing mga dentist, ewan ko po kung dito po sa atin is nagre-require pa rin sila ng mga PPEs. Kasi di ba nung COVID po is nag-require po ang mga dentist ng mga PPE. Yung po kasing bayad for that is hindi po siya kasali dun sa coverage natin. So dental treatment or services lang po yung kino-cover. So for PhilHealth member, make sure po lalo na kapag may mga for confinement tayo, kung PhilHealth member, make sure po na i-declare po natin siya. Kasi kapag hindi po natin sinabi sa hospital na may PhilHealth ang member, yung pong portion ni PhilHealth is ibabayaran po yun ng member. So on top of PhilHealth, doon po mag-take charge si Medocare. So for LOA, ito po is for other facilities, hospitals and clinics. Depende po kasi sa kanila. Pero yung ibang mga hospital po kasi ang gusto nila is printed yung LOA. Though pinapadala po naman namin ito sa inyo through email or messenger. Pero pagdating po kasi sa hospital, meron po kasing mga facility na gusto nila printed yung LOA na dadalhin natin. So para na lang po sigurado, bago po tayo pumunta doon sa facility, i-print nyo na lang po yung LOA. Okay? For last na lang po, yung mga kanina pong niraise na concern na requesting for accreditation ng doctor nila, especially the history doctor, kung meron po kayong mga nire-request na ipa-accredit sa amin na clinic, hospital or dental clinic po dito malapit sa inyo, i-raise nyo po sa HR kila ma'am para isang endorsement po, and then ipapa-approve po natin siya sa medical director or sa office po natin. So yung may mga ni-request po kayo na history doctor nyo, depende po ito kung yung doctor po na ni-request nyo sa amin for accreditation is willing po sila to accredit. So depende po yun sa kanila. But we can send them invites po. And then update po namin kayo if sakaling nag-approve po or okay na po ang contract with them po. Okay. So kung wala na pong questions or kung meron man po tayong questions doon po sa ating group chat na gagawin, pwede nyo pong erase doon yung mga concern po. Thank you. Okay. Thank you, Ma'am Early and Ma'am Camille. So, okay na tao. We hope that naintindihan nyo na ang HMO sang city, sang aton city government. If may mga questions pa, pwede man kamuto sa amon sa HR ka question para ma-relay man amon sa ila. So, amo lang naman na guro. Ma'am Els, may ihambal ka pa. Okay, thank you everyone for your time. And please lang ko relay sa inyo mga co-workers ang mga naabanhanta di subong. Thank you. And we would also like to thank the investment of the City Administrator's Office sa ilan nga help sa amon subong. Thank you.